Napakabuti mo sa akin. Praise God. Isang mapagpalang gabi po. Maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot. Dumaatin po ang pag-ibig ng Diyos. Narapan natatakot sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Nakilang masasalamat ang inihahan ko. Dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang ibig mo. Praise God. Hallelujah. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng mundo. Hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita, naman katotohanan sa buhay. Purihin po ang Diyos. Mapagpalang gabi po. Tulad mo'y masaganang buhay, dakilang masasalamat ang iyahandog ng tulad. Dakilang masasalamat ang inihahandog. Dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Purihin po ang Diyos. Purihin po. At di ko ito maihayaw. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. Ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang ibigin, maglilingkuran ang tapat. Dakilang pasasalamat ang inihahandog. Dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. Napakagandang awit ng pasasalamat na atin pong napakinggan at tayo po'y nagkasama-sama muli po ngayong gabi po. At ako po'y nagpapasalamat sa pagdating po natin na 33rd anniversary po ng Feast of Harvest Christian Ministry. Tayo po ay patuloy na talaga naman pong blines ng ating Panginoon Diyos.
tumagal po tayo ng 33 years at patuloy na tayo po lahat ay naging matatag at malakas at hanggang ngayon po ay naninindigan po sa katotohanan. Ang church po ng Panginoong Diyos ay patuloy pa rin pong malakas at patuloy nga pong nananaig po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga hinirang po na iglesia o na mga churches po ng ating dakilang Panginoon. Muli po ako po'y nagpapahatid po ng aking taus-pusong pasasalamat. Salamat po sa prayers po ninyo kanina na tayo ho ay nakaalis po. Although na-delay po ako kanina sa flight ko po sa NAIA, supposedly 7:55 ang alis namin pero nakaalis na po kami ng 8:48 at mabilis lang po pala dito ho sa Katiklan, Aklan po at nakadating naman po ako ng 9:33 AM po. So salamat po sa lahat ng mga nanalangin po. Natapos na po yung amin pong meeting kanina at kami po'y pasyal at nagre-rest na po at patuloy nagsiswimming na po bilang part po ng team building po namin sa University of Santo Tomas. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako sa mga biyaya ng Panginoong Diyos na kahit na tayo po'y malayo, ako po'y naririto ngayon po mismo sa Boracay Island po, ay patuloy po na nakakapag-broadcast po tayo. Napansin ko lamang po dito ay medyo mahina po ang atin pong reception at pagka ho umulan ng konti, brown out. Kaya mamaya pag naputol po ako, ibig sabihin ho nag-brown out po, no? So mga ilang minuto pa bago ma-restore po. So hopefully po, sana po sa kapangyarihan ng Diyos ay wag pong mamatay ang ilaw, wag pong mamatay ang kuryente dahil completely ho nawawala din po yung atin pong internet. Kaya tuloy na ho yung atin pong gagawin po na 33rd anniversary po sa atin pong church this coming June 15 po, 2025. Mas maaga po tayo, 9 AM, gaya po ng in-announce ko. Si Bishop Celso San Jose po ang ating tagapagturo at maganda po yung binigay ko po sa kanya na tema, yung paghahanda po ng isang iglesia sa pagdating po ni Kristo. Parang bilang bahagi po ng pag-aaral natin ng mga kawakasan o ang tinatawag nating eschatology ay paano magpe-prepare ang church. Lalong-lalo na ang Feast of Harvest, isa po sa mga totoo na churches na tinawag ng Panginoon Diyos on how we can prepare for the second coming of Christ. Kaya tayo po'y pinaunlakan at sa lahat po ng mga kapatid na makakapakinig at ngayon po'y nakikinig, meron po tayo na everybody's birthday. Kaya we have to offer our best offering po, lalong-lalo na sa atin pong pag-attend ngayong linggo dahil tayo po'y blines ng church, pinakain, pinainom, at marami po tayong mga giveaways din, lalo na sa mga father natin because we are also going to celebrate Father's Day. Ayun po, ibalik din natin yung kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aalay po pag tinawag po yung mga birthday natin. So everybody's birthday din po natin at wag na ho kayo sigurong mananghalian dahil meron tayong nakaprepare po ng mga masasarap na pagkain at mabibigla po kayo, talagang bubuhos po ang pagpapala in our 33rd anniversary this June 15. Yan. So aabot naman po tayo awa at habag po ng Panginoong Diyos. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa isa na namang gabi na tayo po'y nagkatipon at pag-aaralan po natin gaya ng aking ipinangako every Bible studies po yung aklat ng pahayag. Yan po kasi yan po yung mga propesiya, yung mga pag-aaral na siya pong pumapatungkol sa pagdating po ng tinatawag natin na Antikristo at lalo na ho yung 7 years tribulation at yung tinatawag nating pagdating ni Kristo at ng rapture po. So lahat po yan, lalo na po yung mga simbolismo na pinapakita, yung mga iba't iba pong mga nilikha o nilalang, yung 4 na buhay na nilalang, yung 24 na mga matatandang nakapaligid po kay Kristo, yung paglitaw po ng halimaw na meron pong 7 ulo at 10 korona, ano-ano ho yung mga kahulugan nun. Although ito po ay pinag-aaralan po sa mas malalim na mga theological undertakings, pero marapat din po sa mga pag-aaral natin ng Bible studies, hindi po kasi natin po masyadong natatalakayan. At kaya nga ho, binabalansi po natin, pagdating din naman po ng tinatawag naman natin mga kapatid na
church service every Sunday, doon naman natin po na pag-aaralan yun pong mga tungkol sa kaligtasan. Kasi kahit na alam nyo po yung mga hiwaga po ng mga propesiya na yan, pero mali po yung ating pagkakaunawa sa sakripisyo ni Kristo po sa krus ng Kalbaryo. Lahat po yan, ang sabi nga po sa Bible, ay walang kabuluhan. It is utterly meaningless. Kaya po sa gabing ito, tayo po'y nagpapasalamat. Ako po'y bumabati po mula dito po. Live po ako dito po sa Hotel Astoria po. Nandito po ako sa aking hotel room at binabati ko po kayo ngayon dito, live po, mula po sa iba't ibang dako po ng mundo. Sa mga kapatid natin sa Amerika, lalo na po ang buong Cruz family, taos puso ko po kayong idinadalangin araw at gabi. At gayon din po si Ate Lina na isa pong malaking tulong po sa pagbo-broadcast at pagpapahayag din po ng salita na ito. Sa mga suporta po na binibigay nyo, Ate Lina, mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo. At gayon din po ang akin pong taos-puso rin pong pasasalamat sa mga iba pa natin pong mga kapatid, ang buong Bilog family, sila Cheryl, nasa Ohio po, ang mga kapatid po natin sa Texas, ang Esquejo family po, kasama po ang Familiar family. Kayo po ay taos-puso po naming pinasasalamatan sa inyo pong pakikinig. Doon po sa Canada, yan sila Eunice po, sila Nico, nandyan po sila, yung baby nila, ang buong Hiron Ramos family po. Maraming salamat po at nag-uukol kayo ng panahon para po mag-tune in at manood po sa ating Bible studies. Pati po ang mga kapatid natin dyan po sa United Kingdom, lalo na po si Jojo Bilog. Magandang gabi sa iyo, Jo. Salamat sa pagtsatsaga po niya na panoorin yung atin pong mga nilalagay na mga stories. Ano po, parang libangan lang. At gayon din naman po ang buong Gutierrez family, sumainyo po ang kapayapaan ng ating dakilang Ama. Magandang gabi rin po sa atin pong mga kapamilya po, lalong-lalo na dyan po sa atin pong nare-reach out po sa Middle East. Andyan po si Sister Aster. Magandang gabi po sa inyo at alam ko po na kayo po ay naka-tune in ngayon. Sumainyo po ang pagpapala at ang panalangin namin para sa inyo po dyan. Kasama po si Ivan, ang lahat po ng mga anak po ni Sister Aster na naririto. Ayan po, sila Brian, si Aisa din po, si Sophie, ang buong Santo Domingo family po. Kasama po si Ate Beng. Sabi ko nga kay Ate Beng, palagi ko po na nakikita po siya sa church. At yun po yung nakakataba po ng puso para na rin po namin kayong nakakasama dito po sa church po sa Peace of Harvest, Sister Aster. At tayo rin po yung nagpapasalamat sa pamilya po ni Shed at gayon din po ni Paulo, sa kanilang anak po kay Kisha, gayon din naman po kay Ate Ellen. Magandang gabi po sa inyo. Kasama po sila Sean at gayon din naman po si Len at Alex Dungo, ang kanila pong bunsong anak. Lahat-lahat po kayo mahalaga po sa church at aming idinadalangin. Amin din pong pinapasalamatan, hindi ko po nabati nung nakaraang araw at mahina daw po ang internet nila Sister Odi po at nakadata lang po sila kasama si Sister Irma. Lalong-lalo na nagpapasalamat tayo dahil atin pong nabati po si Sister Odi ng kanyang kaarawan po. Ayun po, hindi lang po siguro nabasa ni Ate Odi. Happy birthday po Sister Odi sa inyong kaarawan at lahat po ng ating mga prayer circle po kada umaga. Maraming salamat po at kanina po ay excited po ako na makasama po kayo kaya inagahan ko po talaga doon po sa airport dahil namimiss ko rin po yung prayer lalong-lalo na kada umaga na nagkakatagpo po tayo. Kaya lahat po ng mga kapatid sa Japan, nandyan si Midori ho, nandyan po si Lisette at saka si William, ang kanyang brother husband po. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating dakilang Diyos. Ako din po ay nagpapahatid po ng pagbati sa mga kapatid natin sa Australia, si Kuya Sani po, si Uncle Nardito, si Auntie Mila. Magandang gabi po sa inyo, si Ian Sidon, at saka po si Maricar at si Ami, si Narmi Joy. Ayan. Magandang gabi po sa inyo at I hope na mabless po kayo sa mga pinag-aaralan po natin. Lahat-lahat na po, pati po mga kapatid natin dyan sa Marikina. Dito po medyo lumakas po yung ulan. Bago ko mag-broadcast po bumagyo ng malakas dito kaya nawalan po ng kuryente. Kala ko po hindi na po ako makakapag-broadcast pero niloob pa rin po ng Diyos na tayo po ay makapagturo. Magandang gabi rin po sa lahat ng kapatid natin sa buong Marikina na hindi ko na po iisa-isahin yung buong barangay po ng Marikina. Kasama po ang ating mga kapatid po, lalong-lalo na dyan po sa Hallelujah, sa Puray Christian Church. And sila Pastor Elmer, si Sister Leia, sila Georgie,
Yan po, Ate Sally, maraming salamat po sa mga gulay din at mga pasalubong. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong kabutihan. Ayan. Kaya si Tere, marami po, no, hindi ko man po mabanggit, pero alam niyo po na kayo po ay kasama po sa aking panalangin araw at gabi. At sa ating mga kapatid po, kayo po ay nasa Cainta o nasa Antipolo, sa San Mateo man po, o kayo nasa Quezon City. Binabati ko rin po ang aking sister wife ngayon na kasalukuyan din naka-tune in, ang papa at mama ko po sa aming tahanan. Ako po'y safe na naririto na po ako sa Hotel Astoria po sa Boracay, sa Station 1 po ako, kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Bukas po tuloy po ang prayer meeting natin. Bagaman I think si Ate Emmy po muna ang mamumuno dahil may mga lakad po sila, Sister Irma rin at saka po si Sister Odi. Pero gayon pa man po, nagpapasalamat tayo sa lahat ng suporta po ninyo. Kaya po sa gabing ito, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat na naririto ang marami nating kapatid. No? Hindi nakakalimot po na tayo po ay pasalamatan din po natin ng Panginoon, lalo na si Nanay Auring, kanina po very active din po na nakasama namin sa panalangin, and everyday po pinananalangin ko po si Mima. Kaya hindi naman po si Joyce Raduban at saka lahat po ng Raduban family, no? Magandang gabi po sa inyo at lalo tigit po sa lahat ng mga anak niyo po. Ayan. Si Sister Baby, magandang gabi po sa inyo. Salamat po doon po sa mga pledges, no? Makikita na lamang po nila ngayon pong linggo. Ayan. Nako, nagpapasalamat tayo. Ayoko na po sabihin para ma-excite po kayo kung ano po yung mga inihanda nating pagkain at yung mga inanda natin dessert at inumin, kasi gusto namin po ang the best po para sa lahat ng kapatiran, lalo na 33rd anniversary. Kaya maraming salamat po kay Lord sa buhay po ninyo, Sister Baby. Kay Sister Irma po, magandang gabi po sa inyo. Sister Irma po ay palaging in constant communication din po sa akin at gaya po ng sabi niya, medyo sila po hindi makaka-attend dahil araw-araw yan, walang paltos po. Pero kung minsan po, siyempre, kailangan ding magpahinga, kailangan din po na bigyan din natin ng tuon, no, lalong-lalo na yung ating mga sarili at mga kasama nating mga kamag-anak po. Kaya kami na po bahala muna, Sister Irma, tomorrow, ni Ate Emmy po sa prayer. Kini po si Brother Jimmy, maganda po sa gabi po sa inyo, Sister Alice, kina Jeje po, sa lahat po ng family, sila Cloudy, kamusta na po, at gayon din naman po si lahat po ng atin pong mga kamag-anak na De La Rosa, si JN, si De La Rosa family po. Nanay Soli po ay palaging pinagpe-pray tayo. Salamat ng marami na yan sa inyo pong mga concern at prayer for safety na kami po'y nakarating. Mahal na mahal ko po kayo na at ang buong Bautista family po, lalo na't negosyo ninyo, pinapanalangin ko po. Dakilang pasasalamat. Thank you po, Sister Linda Soriano. No? Yung mga magandang awitin po yan, mga papuri songs. No? Dakilang talagang pag tinignan mo yung lyrics, talagang mag-uumapaw po. Nandiniligtas tayo ng Panginoong Diyos. Ayan po. Si Joyce, kamusta na po? Si kapatid na Nel Raduban, kamusta na po kayo? Si Crisel Raduban, pagpalain po kayo. Si Crisel Initan, ayan. Kamusta na? At sana maging matagumpay po ang lahat ng ating pong gagawin. Kakasana po lahat yan, Crisel, ano? Kaya maraming salamat. Si Maribel Reybuenan, pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. At lahat-lahat po ng mga kapatid na naririto po ay nagpapasalamat po tayong lahat-lahat sa ating mga kapatid. Ayan. Kaya we are also expressing our gratitude kay Christine, kay Sister Emmy, kay Dimple, magandang gabi po, kay Karina Cruz, at saka po kay Jeje. Kamusta na po kayo? Kung may hindi po ako mabati, pasensya na po. Minsan po ay hindi ko po makita na sa sobrang dami po. Sa gabi po na ito, ang ating pag-aaralan po ay isa po sa talagang controversial when it comes to eschatology. At ito po may kinalaman po sa Antikristo. Ayan po. No? Ang Antikristo ho, anyone who does not believe that Jesus Christ is Lord is an Antichrist. Pero may tinatawag po tayo na the Antichrist. Ibig sabihin po, may marami pong Antikristo. Sila Hitler po na nagpapatay po ng maraming mga Hudyo, mga Antichrist po yan. Sila Mao Zedong po na walang pakundangan po kung sila po'y pumatay. Sila po'y mga tinatawag nating Antichrist. Marami po, no? At hindi lamang po si Emperador Nero na kanyang pinapatay ho mga unang Kristiyano, pero meron hong nakatakdang darating ho talaga na Antikristo.
At ito na po yung talaga pong kahuli-hulihan na siyang lalaban po sa atin pong Panginoon at sa kanya mga aral, ngunit hindi po magtatagumpay. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay dumako po muna sa panalangin upang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay umupo. Salamat sa pagkakataon na malakas po ang flow ng internet ngayon dito po sa Boracay Island, Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat dahil hindi po naaantala ang inyong mga gawain magsimula sa Bible studies kanina. Maski po sa airport, mayroon pong connection sa internet at naririto na po ako sa Astoria Hotel. Naririto pa rin, malakas pa rin po ang connection. Ang mga aral na ito ay hindi kinakailangan maantala. Sa distansya po, sa trabaho, ano man pong ginagawa, ikaw ang prioridad po ng isang mananampalataya, Panginoon. Kaya ihayag niyo po sa amin ang diwa ng pag-aaralan namin, lalong-lalo na sa Antikristo, dahil kinakailangan po ng bawat mananampalataya. Alam nila at meron silang nakikita, Panginoong Diyos, na mga palatandaan po upang hindi sila malinlang po sa pagdating po ng panahon at maging handa po kami. Kaya po naman din po ang aming nagawang pagkakamali mula po sa aming puso, pag-iisip, salita. Patawarin niyo po kami, Ama, at patuloy niyo po kaming pakabanalin, pakalinisin po sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya ang lahat ng ito, Panginoong Ama, ay amin pong pinagpapasalamat. Ikaw ang aming dakilang Diyos, ikaw po ang aming manunubos. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, lahat ng ating mga kapatid po, tayo po ay mag-amen kung na-bless po tayo sa prayer na yon. At binabati din po natin si Sister Belinda Borlado, Raybuenan Borlado po. Magandang gabi po sa inyo, Sister Belinda. Kaya tayo po ay dumadako sa mga aral na ito na tayo ho ay patuloy po na pinalalalim natin. Yun pong pagdating po ni Kristo, ang katapusan ng sangdaigdigan, at lalong-lalo na po kung sino po yung huling makakalaban po ng ating Panginoon. Sa pagkakataon po na ito, pag-aaralan po natin kung sino po yung Antikristo. Ayan po, pag-aaralan po natin kung ano po ang hula sa kanya. At ito po'y matatagpuan natin, medyo mahaba-haba po, kaya akin pong hinati-hati sa tatlo. No? Mula po sa ikalawang Tesalonica, dito po sa 2 hanggang 12. Okay? Ano ang palatandaan? Sino yung Antikristo? Maaari ba nating malaman po? Ayan. Kaya simulan na ho natin mula po sa ikalawang Tesalonica, dito po sa 2, 1 hanggang 12. Okay, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 12. Ano po ang palatandaan niya? Dito po sa talata, unahin po muna natin ang 2 Thessalonians po, chapter 2, verse 1 to 4. Bagaman ito po'y maliit, I hope na inyo pong ilagay po sa TV screen niyo para lalong lumaki po. At ang sabi po dito sa ikalawang Tesalonica 2:1 hanggang 4, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mababalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag na isinulat namin. Pansinin niyo po yung verse 3. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail na itinakda sa kapahamakan. Meron palang magaganap po, palatandaan po, at ito'y mangyayari. Bago dumating si Kristo ho, meron pong tinatawag tayo na huling paghihimagsik. Si Satanas o si Lucifer po ang nagpasimuno nung unang himagsik. Pero yung gagamitin po ni Satanas sa huling araw, dito na po lilitaw yung tinatawag nating swail na itinakda sa kapahamakan. Son of perdition ang tawag po natin. Sa verse 4, ang sabi po dito, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. At uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Purihin po ang Panginoong Diyos. So meron pong pinapakita rito, bago dumating po si Kristo,
meron po na darating na sabi nga po dito, no, huling paghihimagsik. Ito po, madugo pong digmaan nito. Ito po, marami pong mamamatay dito. At marami pong malilinlang, marami po ang ma-deceive ni Satanas dito na masasama po doon po sa dagat-dagatang apoy kasi sila po ay nagpatatak sa kanilang noo, nagpatatak po sa kanilang kamay. Ano ho yun? Mamaya pag-aaralan natin, titignan natin. Ano, ito po yung swail na nakatakda sa kapahamakan, ano, the son of perdition. Dito naman po, tignan natin yung pagpapatuloy, mga kapatid, ano, dito po sa ikalawang Tesalonica 2:5 hanggang 8. Sabi po ng 2 Thessalonians naman po, chapter 2, verse 5 to 8, bilang pagpapatuloy ng katangian po ng Antikristo. Hindi ba ninyo natandaan o natatandaan, sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yon. Lilitaw ang swail pagdating ng takdang panahon. Ibig sabihin po, wala pa po yung tinatawag nating swail, ano ho, o yung son of perdition. Kasi pinipigilan pa ng banal na espiritu na ito po ay maganap. Ang sabi ng verse 7, ngayon pa man ay gumagawa na ng hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat hindi inaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang swail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang swail. Ito pong swail na ito, yung son of perdition po, marami siyang malilinlang. Makapangyarihan po itong tao. Siya po ay magiging isang leader po pang buong mundo, global leader po ito. Magkakaroon po ng iisang pamahalaan at ipapasailalim niya po ang lahat sa kanyang sariling pananampalataya o sa kanyang sariling reliyon. Kaya nga lang, pagdating ng huling araw, papatayin po siya, sabi po dito, ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po yung malalantad at papatayin ng ating Panginoon? Yun pong swail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang swail at bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng nakakasilaw na liwanag. So, isa-isa nakikita po natin, ano ho, may darating pong huling paghihimagsik. Ito po ay dadalhin po noong pong swail na itinakda sa kapahamakan. Ibig sabihin, at the end din, ito pong Antikristo na ito o yung swail, okay, maglilid po siya ng final rebellion against sa mga anghel ng Panginoon at sa lahat ng mananampalataya. Ito po ay pupuksain, ang sabi po kanina, at in the long run po, mamamatay din. Ayan. Kaya po, bilang pagpapatuloy, ika-third slide na po natin ito, no? Ito po ang sabi, mga kapatid, dito po sa ikalawang Tesalonica 2:9 hanggang 12. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 12, paglitaw ng swail. When the Antichrist comes, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ito po, kaya maraming maniniwala sa kanya, counterfeit ito. Maraming himalang ipapakita ito. Malakas po ito sa pamahalaan at sa gobyerno. Bakit ho? Kasi nasa kanya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala, ang sabi po dito, sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Napakaklaro ho ng mga palatandaan, ano, at napakaganda po kung atin pong hihimay-himayin po ngayon at tignan natin ho kung ano ho yung atin pong mapupulot dito para magkaroon tayo ng karunungan. Una sa lahat, ano po yung kanyang katangian? Ito pong Antichrist. Gaya na sinabi ko po, maraming Antichrist. Yung mga Antichrist po na ito ho yung mga hindi naniniwala kay Kristo. Yung pong si Kristo po ay tao lang.
yung mga tao na naniwalang sila po ang Diyos, marami niyan, sila Emperador Nero, sila Adolf Hitler po. Pero pagdating po ni Kristo, may isa pong mangingibabaw na tinatawag pong swail na nakatakdang mapahamak, no? At itong swail po na ito, mga kapatid po, no, may mga tanda, meron siyang kababalaghan, may mga himala siyang ipapakita para tayo ho, o kaya po yung mga ibang mga tao pong hindi pa nananampalataya sa Diyos, ay kanya pong malinlang. Ayan, kanya pong malinlang. Kaya ano-ano po yung kanyang katangian? Isa-isahin na ho natin. Ano ho? Una po, ang tawag po sa kanya ay swail na mapapahamak. Swail. Ibig po sabihin ng salitang swail, kinokontra niya ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Ang pag-ibig po para sa kanya, dapat karahasan. Ang pananampalataya sa kanya, dapat pagdududa. Ang pag-asa sa kanya, kawalan po ng pag-asa. Ganun po ang swail na ito. Kaya nga sabi ng ikalawang Tesalonica 2:3, no? In the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail na itinakda sa kapahamakan. Purihin po ang Diyos. Doon po sa darating po na 7 taong kapigatian, ito pong tinatawag nating swail, lilitaw siya on the 3.5 years. Ano? At paglitaw niya po, under the 3.5 years, ano, ito po'y makikita niyo po, unang katangian po nitong swail na ito ay makukumbinsi niya po ang mga bansa na magkaisa sa kanyang pangalan. Bakit ho? Ibig sabihin ho, ito po ay malakas ang karisma, malakas po ang kanyang dating, na ultimo mga bansang magkakalaban ay magiging isa po at siya po yung magiging pinuno ng lahat ng mga bansa po. Sa ngayon ho, medyo nakakakilabot po kung pag-aaralan nyo nangyayari po sa Europa. Dati ho, makakahiwa-hiwalay ang mga bansa dyan. Pero sa ngayon ho, nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating pagkakaisa nila, nagkaisa po yung kanilang currency o yung kanilang pananalapi na ginagamit at sila po'y mag-e-elect ngayon ng kanila pong pangulo ng kanilang European Union. Naaalisin na po ang mga presidente, mga hari po sa kanila at ang Europe po, gaya ng ipine-prepare po dito sa nakikita natin, mapapasailalim hindi lamang po ang Europa, kundi ang buong mundo sa tinatawag nating one system government po. Kaya yan po. Kaya sabi ho, huwag tayo magpapadaya. Dapat marunong tayo sa mga Bible studies na ginagawa natin. Dapat maalam po tayo sa lahat po ng mga pag-aaral na ito. Bakit po dapat natin pong alamin ang mga bagay na ito? Kasi nagaganap po yan. Nakikita niyo na po, one world government system po, yung European Union po. At hindi ko po matansya, baka dumating yung panahon ho, awan ng Diyos, kung di naman natin naabutin ho, magkakaroon ho talaga ng isang leader sa buong mundo. Ito na ho yung tinatawag nating swail na mapapahama. Ang sabi ho ulit ng ikalawang Tesalonica 2:3, huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng Panginoon hanggang hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail na itinakda sa kapahamakan. Alam niyo po, ito yung tinuturo natin sa 7 taon ho ng kapigatian, no? O matinding kapigatian, naniniwala tayong hindi na po ma-experience yan ng isang Kristiyano. Kasi bago magsimula po yung 7 years tribulation, ako po I firmly believe at ituturo ko po sa inyo yan, bakit ho naniniwala tayo sa pre-tribulation na bago pumasok po sa 7 taong paghihirap, boom, tayo po ay ira-rapture ng Panginoon. Love po tayo ng Panginoon. Ayaw niya pong padaanin tayo sa ilalim ng Antikristo. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo po ay maghirap pa. Kaya sabi nga ng Bible, your labor in the Lord will not be in vain. Kukunin na po tayo ng Diyos bago maghari po yung Antikristo. At ito pong Antikristo na ito, malilin lang po niya maraming tao. Bakit siya makakapanlilang? Makapangyarihan po siya. Mabait po siya sa mata ng maraming tao. Nakikipagpayapaan po siya sa bansang Israel. Pero pagdating po ng tinatawag nating 3.5 years, makikipagdigma po ito sa Israel at tutungtong siya dun po sa banal na templo sa Israel. Yan po, yung templo ni Solomon. At siya po ay magpoproklama
na siya ang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. So doon pa lang ho, makikita nyo na yung deception niya. Kaya wag po tayong magpapadala o magpapadaya kanino man. Yun po ang sinasabi. Siya po ay isang swail, pero yung kaswailan niya, ikapapahamak din po niya. Pupuksain po siya ng Diyos. Isa pang bagay na kanyang gagawin po, no, nitong Antikristo po, man of peace. Yan, no? Kaya po yung pong tao ho na sa mga huling araw makikipagkapayapaan po, ang gagawin niya po ay isang pananampalataya na lang, isang gobyerno. Tayo po, hindi pwede po tayong makihalo sa isang pananampalataya. Alam niyo po kung bakit? Pag hindi po si Kristo ang Panginoon, definitely po bilang Kristiyano, hindi natin dapat tanggapin. It is only by the Lord Jesus Christ. Pero itong Antikristo o yung swail na mapapahamak po, pagkakaisahin niya po relihiyon. Kahit yung relihiyon na pumapatay ng tao, kahit yung relihiyon po na hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, kahit yung relihiyon po na gumagawa ng mga kahalayan, pag-iisahin niya po yan sa ilalim ng kanyang pamumuno. At magtatatag siya ng pakikipagkasundo po sa Israel. Pansinin niyo po ang sinasabi po. Pangalawa, ito pong Antikristo na ito o yung swail na ito ay makikipagkasundo po sa Israel. Ang sabi po ng Daniel 9:27, in the book of Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Alam niyo po, yung pong isang linggo, 7 araw po yan, ano? Pero hindi po literal na 7 araw. Kaya po sabi po sa loob ng isang linggo, meron pong numerical value po yan, at yan po ay pumapalo po doon po sa 7 years tribulation. Hindi po 7 linggong literal po yan. At ang sabi nito, pagkaraan ng kalahating linggo, ibig sabihin po 3.5 years or 3.5 weeks, ang equivalent po niyan sa Biblia po ay 3.5 years, ay patitigilin niya ang paghahandog at ilalagay niya sa itaas ng templo, sa templo po ni Solomon, ang kasuklam-suklam na kalapastanganan at mananatili ito roon hanggang wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Within 7 weeks, or sabi po dito, within 1 week, equivalent to 7 days, siya po ay gagawa ng matibay na kasunduan. Maraming tao po ang hahanga sa kanya. Nakipagkapayapaan siya sa mga Muslim, nakipagkapayapaan siya sa mga Israel. Alam niyo naman po, digmaan ng Israel po at ng mga Palestino. Nakipagpayapaan siya sa mga Inchik, sa mga Ruso, nakipagpayapaan siya sa mga taga-Europa. At dahil nakita po ng buong mundo na siya po ay isang taong mapayapa, siya po ang itatalaga bilang leader na po ng buong mundo. Yan na nga po, nasisimulan na po yan sa European Union, pero sa ngayon po, wala pa tayong one system or one government system na tinatawag. Pero doon po patutungo yung atin pong mundo. At ang gagawin po niya, pagka nakakuha lang siya ng tiyempo, iluluklok niya po yung kanyang sarili sa banal na templo ng Diyos sa Israel. Doon mismo sa Israel mangyayari po yan at ipoproklaman niya na wala ng Diyos sapagkat ako na ang Diyos, ako ang Panginoon ng mga Panginoon at ako mga hari ng mga hari. Buti po sana kung ang lahat ng tao ay nag-aaral po ng katulad ng mga Bible studies na ito. Pero ang nakakalungkot, marami pong tao ang mapapahamak dahil hindi po nila alam ang mga aral na ito. So ang sabi po sa palatandaan niya, siya po ay isang swail. Kokontrahin po niya ang lahat ng aral ng Panginoon, aral sa kaligtasan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, lalo na sa pagmamahal. Ito po ay mag-uutos ng pagpatay, lalo na sa mga kalaban po ng kanyang itatatag na pamahalaan. Kaya ito po ay makikipagkasundo po sa Israel, pero sa kalagitnaan po ng 7 years tribulation, ito po ay magdideklara ng gera at ito po ay dudurugin niya ang Israel at ang templo po doon, iluluklok niya ang kanyang sarili at ipoproklama na siya po ang tagapagligtas, na siya po ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. So alam niyo na, ang tao kahit kailan pa man, hindi ka pwedeng maging Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi po pwede yan. Yan. At ang isa pa pong katangian,
hindi lang po siya charismatic leader, no? Hindi lang po siya makakapag-isa ng pamahalaan. Pero kalakip po yan, yung kapangyarihan ni Satanas sa kanya, makakagawa po siya ng tinatawag nating kababalaghan. Kaya po, huwag tayong basta-bastang maniniwala po sa mga himala na pwede po kasi talaga mangyari po yon na ang isang tao po pinagaling, pero kung wala po yung banal na espiritu ron o wala po yung salita ng Diyos, kahit gumaling po yan, counterfeit po yan, sa kalaban po yan. Tatandaan nyo po doon po sa Book of Genesis, nakikipag-tuligsaan po doon. Ito pong si Moses, doon po sa mga mahikero po ng Ehipsyo. Kaya po yung tungkod po ni Moses ay naging ahas. Yung mga mahikero din tinulungan ni Satanas, yung tungkod nila na kahoy naging ahas din. Pero pinakita ng Diyos na mas makapangyarihan po si Moses kasi yung ahas po ni Moses na nagaling sa tungkod po, kinain po yung mga ahas nito pong mga mahikero ng paraon ng Ehipsyo. Makakapag-counterfeit po. Kaya isang malaking babala. Alam niyo po, dun po sa Revelations chapter 13, isang maganda po yan na topic, isa po na pag-aaralan natin. 3 po yan na magtutulong-tulong. So meron tayong tinatawag po na halimaw na lalabas po sa dagat. Yung may simbolismo po yun. Yun po yung magiging antikristo. Yung pong, ang description sa kanya, pag binasa nyo po ang pahayag 13, ito po ay parang isang leopard, yung kanyang katawan. Yung kanyang ngipin po, parang leon. At yung kanyang mga paa, parang oso. Yan, may mga simbolismo po yan . Pero meron siyang 7 ulo po na parang kamukha po ng leon, at meron po siyang 10 sungay. Yun po yung Antichrist. Ang sabi po ng mga ibang theologians, 10 bansa po yun. Yan na nga po yung nakikita natin sa European yun. Maaaring posibilidad po, pero hindi ko po sinasabing yaon na po. At lalabas po yung isang dragon. Yung dragon po si Satanas. Doon po sa Revelation chapter 13, si Satanas po ang mag-i-empower, siya pong magbibigay ng kapangyarihan dito po sa Antikristo na ito. Pero may isa pa pong lalabas mula po sa dagat, at yung lalabas po na ito ay mula po sa lupa, ay may 2 sungay na parang tupa, ibig sabihin mukhang maamo siya, pero ang boses niya po ay dragon. Isa na naman po itong halimaw. At ito naman po yung tinatawag nating bulaang propeta. So 3 po yan, ang tawag po nila dyan, Unholy Trinity. Yung Antikristo po, bibigyan siya ng kapangyarihan na gumawa po ng mirakulo, kasama po yung mga ito pong bulaang propeta na ituturo na walang ibang Diyos kung hindi yung Antikristo. So ang tawag nila dyan, Unholy Alliance. Di ba meron tayong Trinity na tinatawag, Father, Son, and Holy Spirit. Doon po sa chapter 13, pagdating ng Antikristo, yung unholy alliance o unholy alliance na tinatawag po natin, kasama po dyan yung pong dragon, si Satanas, yung pong halimaw na 7 ang ulo, Antikristo, at yung halimaw po na 2 yung ulo, bulaang propeta. So bulaang propeta, ang Antikristo po at si Satanas, magko-collaborate sila, magsasama-sama po sila dito. So bibigyan po ni Satanas itong Antikristo ng kapangyarihan na manlinlang. Sabi po dito sa 2 Tesalonica 2:9 hanggang 10. In the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10, manlilinlang po sa kababalaghan. Kaya huwag kayo maniniwala basta-basta. May himala na nangyari dito, may napagaling doon, may patay na binuhay. Huwag kayo basta-basta maniniwala po, mga kapatid. Ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10, paglitaw ng swail, basahin niyo po paglitaw ng swail ay taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas at gagawa siya ng lahat ng uri ng mga panlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. So, meron siyang kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. At isa nga pong gagawin yan, sa isang verse na mababasa natin po sa Revelation, pagpapaulan po ng apoy. Pagka kayo, hindi kayo deeply rooted sa Biblia po, at kayo po ay hindi po
konektado kay Kristo. Nakita niyo po, no? Yung tinatawag nating Antikristo, tinaas niya yung kamay niya. Sa pagtaas niya ng kamay niya, nakita niyo, talaga, pastor, nakita namin, umulan po. Umulan po ng apoy mula sa langit. Kaya siya po talaga yung Diyos. Siya yung Messiah. So kayo basta-basta maniniwala, kapatid. Maski po nakita ninyo, no? Pastor, talaga pong nakita ko po, yung pong pilay, pinagaling niya. Pwede pong magpagaling din po ang Antikristo, mga kapatid. Pero gaya ng atin pong pinag-aralan nung nakaraang linggo, makikilala nyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Hindi po magtuturo ng pag-ibig yan, papatay po ng maraming tao yan, hindi po magtuturo ng pananampalataya yan, duda po ilalagay sa inyo, at hindi magtuturo ng pag-asa yan, dahil ang ituturo niya po, ang pag-asa po ay nakalagak sa kanyang pamumuno. Yun po yung Antikristo. So, gumawa man ho yan na magpaulan po ng mga apoy sa langit, o kaya kung makita nyo po na lumulutang siya, no? O kaya meron siyang kapangyarihan na magpagaling ng may mga sakit. Mga kapatid, be aware. Ito po ay manlilin lang sa maraming kababalaghan. So katangian niya po yan. Ayan. Kaya ito pong tao na ito, hindi niya lang po kokontrolin ang pananampalataya. Kasi yung mga himala na yun, of course, ang buong spiritual belief ng tao mapupunta sa kanya para kung may kapangyarihan din siya ni Kristo eh. So, ang tao po maniniwala na siya po ang Mesiyas, siya na po yung tunay na Diyos. Ano ho? Pangalawa ho, itong tao na ho ito meron po siyang kahusayan sa pamumuno, kaya nga mapapamunuan niya tayong lahat sa buong mundo eh. Magkakaroon tayo ng iisang leader po, one president for all the nations of the world. Pero ang nakakatakot po rito, kontrolado rin ng Antikristo po yung ekonomiya ng buong mundo. Yan na nga ho, nakikita nyo po, no? Yung mga cashless na transaction. Di ba ho ngayon, pa GCash na lang tayo. Dati wala naman ng ganyan. Ngayon ho, di ba? Talagang pag meron ka lang pong GCash, pinagdikit nyo lang yung cellphone ninyo, nakakapag-transfer na po kayo ng account. Mga kapatid, may kapangyarihan siyang kontrolin ng ekonomiya at pag hindi ka sasamba sa kanya at hindi ka magpapatatak sa kanya ng tanda po ng kontrol niya ng ekonomiya, ikaw po ay mamamatay ng gutom. Hindi ka makakakain. Kaya yung mga matitira po in the rapture, mahirap ding maligtas. Ay, yung matitira po sa 7 years tribulation, napakahirap maligtas nun eh. Pwede kang maligtas kung talagang maninindigan kang hindi ka magpapatatak, pero mamamatay ka sa gutom, kapatid. For sure yon. Pero kung malampasan mo, mamatay ka man sa gutom, mamatay ka man na ikaw po ay pinugutan ng ulo ng Antikristo, meron ka rin pong buhay na walang hanggan. At ang good news po, may maliligtas pa rin po dun po sa pitong taong matinding kahirapan. May maliligtas pa rin po in the 7 years tribulation kasi may mga martir pong mamamatay. In fact po sa Israel, may 144,000 pa pong mabubuhay. Ibig sabihin magkakaroon ng kaligtasan. 144,000. Ano yun, Pastor? Isa po ring talatayan na pag-aaralan natin kung sino po yung 144,000 po na yan. Kaya mga kapatid, meron po siyang gagawin, hindi na po kayo makakabili, hindi na po kayo makakapunta po sa bangko dahil kontrolado niya ang ekonomiya. Tignan niyo po, ang pasabi po dito sa Aklat ng Pahayag, 13:16 hanggang 18. Ang sabi po ng Revelations chapter 13 verses 16 to 18. Sa pilitang, ang sabi dito na magtatatak ng tanda sa mapapahamak. Lahat ng mapupunta rin sa impyerno ng mga tao, tatatakan niya po dito po sa kamay, tatatakan niya po sa noo. Ang sabi po ng Revelations chapter 13 verse 16 to 18. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Dito po, may tatak, dito po sa noo, magpapatatak. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malay. Lahat ng tao po. At kung ikaw po'y mahina-hina dahil gusto mong makakain pamilya mo, gusto mo pong makabili ka, gusto mo pong makuha yung pera mo sa bangko, magpapatatak ka. Pero be aware, ito po'y tinuturo, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan yun. Sino ho yun? Yung Antikristo na yun. Kailangan dito ang karunungan.
maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Yun pong sa Pahayag 13, no? Yung pong lumabas na halimaw na meron pong 7 ulo at 10 korona. Siya po yung mamumuno dun po. Yung 10 korona po na yun, 10 bansa po yun eh. Ang sabi po dito, kailangan dito'y may karunungan, maaaring malaman ng sino man ang matalino o ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao at ang bilang ay 600 at 6 na po. Purihin ng Lord. Ang kanya pong pangalan ay 600 at 66. Ang halimaw po ay bilang, ang sabi po dito, isang tao. Pinuno po yan. Siya po ay magiging leader ng buong mundo. Siya po ay kaaya-aya, mabuti sa mata ng maraming tao, pero sa puso niya, nandoon ang inggit, katulad ni Lucifer na naging Satanas. Nandoon ang pride, nandoon ang galit, nandoon ang pagpatay. Kaya ho, sa bunga natin makikita yan. Sa bunga natin malalaman. Pastor, kinakabahan ako sa mga pinag-aaralan natin. Baka po mamaya, nandito na pala yung Antikristo. Huwag po kayong matakot, kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa lahat ng ating pagsasaliksik, sa lahat ng ating ginagawa, hindi po tayo magkakamali. Kaya nga may mga aral tayo na ganito eh. Nagaya ho ng ating topic ngayong gabi, ang Antikristo. Basahin niyo po ulit yung 2 Thessalonians para ho mapagmuni-munihan ninyo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 12. Naglagay ho doon ng mga palatandaan. Ang tawag ho sa kanya, suwail na mapapahamak. Ibig sabihin, lalaban siya sa Diyos, but in the end po, papatayin din po ng Diyos itong Antikristo. Pangalawa, makikipagkasundo po siya sa Israel. Kaya kung may nakita na kayong leader ngayon, nakikipagkasundo sa Israel, nagiging siya po'y tagapamayapa. Mga kapatid, ang intention po nun magdeklara ho na siya po ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya maging mapanuri po kayo, sino ba yung leader na yan ngayon, na nakikita natin, siya po yung talaga nakikipagkasundo na sa Israel. At siya po ay magpapakilalang Diyos kasi tutulungan po itong Antikristo na ito ng mga bulaang propeta para ipakita po na may kapangyarihan po siya at si Satanas bibigyan po siya ng kababalaghan. Makakagawa siya ng himala. Mapapaulan niya sa langit ho. Makikita niyo po ba umuulan ng apoy? Pag tinaas niya yung kamay niya, ibig sabihin ho nun, hindi po kay Kristo po yun. Yun po ay counterfeit na himala na gaya ng sinabi ko sa inyo, ginawa ng mga mahikero po ng paraon, pero pinatay po ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng mga ahas ni Moses. At gayon din naman po, magtatatak po ito sa atin pong kanang kamay at sa noo natin, hindi tayo makakabili. Di ba ho, sabi nga natin, kung hindi po kayo naka-ATM, di ba ho, hindi nyo matatanggap yung sweldo ninyo. Kung hindi po kayo pagpalagay na natin, naka-GCash, napakahirap po ng walang GCash din po ngayon, kapatid, kasi ang hirap po ng pera ngayon na cash po, di ba? Alam niyo po ngayon, baka darating ang time, hindi na po uso ang pera. At halimbawa, hindi kayo magkaroon ng access ng GCash, hindi kayo magkaroon ng access ng mga Paymaya na yan, o hindi kayo magkaroon ng access ng mga BDO online banking ng ganyan, magugutom kayo. Hindi ba ho kayo kinikilabutan? Yan ako yung mga palatandaan na pati ang pera natin ay nagiging cashless na po at lahat po ay digitalized na maaaring gamitin ng Antikristo. Pero ang mga paanyaya po ng Biblia, bandang huli, pupuksain po siya ng Diyos. Bandang huli, matatalo po siya. At sa atin pong pangwakas, ito nagbibigay po sa atin ng ng kagalakan po. Ano man po ang kapangyarihan po nito pong Antikristo na ito, pag tinignan niyo po at the end of Revelation, babagsak at babagsak, mapapatay at mapapatay pa rin po siya sapagkat ang sabi po ng Pahayag 20:10 dito po sa Revelations chapter 20 verse 10, at ang dakilang diablo na nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at ng asupre na pinagtapunan din sa halimaw, ayan po yung Antikristo, at sa huwad na propeta, yun po yung isang halimaw din na dalawa yung sungay, at pahihirapan sila doon araw at gabi
magpakilan pa man. Yun pong dragon, yun po yung jablong ng daya. Pakibasa nyo po yung Revelation chapter 13. At yung pong halimaw, yan po yung Antikristo. At yung wad na propeta, yun po yung may halimaw na lumabas po na may dalawang sungay. Kaya po, exciting ang mga pinag-aaralan natin. In the end, tatalunin po ng Diyos ang Satanas, ang Antikristo, at ang wad na propeta. Sino po magtatagumpay? Praise be to God. Si Jesucristo pa rin po ang ating Diyos at tagapagligtas, ang siya pong mananatiling Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sana po sa mga pag-aaral na ito, huwag kayong bibitaw kapatid. Kahit na ipapatay pa tayo, but I believe hindi na natin dadanasin yan kasi nga we believe in the pre-tribulation na bago pumunta po o pumasok tayo sa 7 taong matinding paghihirap, dadagitin po tayo, aagawin po tayo, ira-rapture po tayo ng Panginoon. Ang problema po, pag hindi tayo na-rapture, ibig sabihin po, ang susunod na niyan, yung 7 years tribulation. Nakapakinig kayo, no? Yung pala, wala kayong relasyon kay Kristo. Ang tanging kaligtasan nyo na lang po sa 7 years tribulation, magpapugot ng ulo, mamatay kayo sa gutom po, kasi yun na lang po ang paraan para hindi kayo magpatatak sa noo at sa kanang kamay ninyo ng tinatawag nating tatak ng halimaw. At ang halimaw na ito, ang pangalan niya po, 666 o 666. Sa mga susunod po nating pag-aaral, aalamin natin sino po yung mga posibleng maging 666 o yung Antikristo. Lumalabas na ba, Pastor Ho? May mga signs na po. Nakikita na natin sa European Union. Doon po sa Middle East, may lumilitaw na rin po. Kaya pag-aaralan natin, hindi po natin ma-pinpoint kung sino po eksakto itong tao na ito. Pero makikita nyo po at i-reveal sa atin ng Panginoon yan sa mga susunod nating mga aral. Kaya wag ho kayong bibitaw. Baka po tayo po ay mapahamak, hindi pala natin alam na tayo ho ay patuloy po mga kapatid na napapahamak na pala. Kaya muli, pasensya na po kayo kung I hope po na malinaw ang broadcasting natin ngayon. Kasi kanina pa ako nagba-brownout dito, talaga napakabuti ng Diyos, hindi tayo inabutan ng brownout. Ang topic natin ngayong gabi, ang Antikristo. I hope basahin nyo rin po yung Revelations chapter 13, kasi yung binasa natin kanina, yung halimaw at kasama yung bula ang propeta at yun pong matandang diablo, yun po yung tinutukoy po doon po sa Revelations chapter 13. Sa susunod ng pagkakataon, aalamin naman natin ano po yung kahulugan ng 666. Tao siya, pastor, di ba? Pero sino pong tao ito at ano po ang mga posibilidad na pwede nating makita ngayon sa buong mundo po? Sabi ng iba, ay, maaaring yung Papa sa Roma yan. Sabi naman ng iba, ay, maaaring yung leader po ng mga ng mga Muslim po, yung Hamas. Ay, pwede po yung presidente ng European Union po ngayon yan. Ay, maaaring si Donald Trump po yan. Kaya mahirap po mag-speculate, pero sa pamamagitan po ng bunga, makikita natin kung sino po sila. Kaya po sa gabing ito, muli po nagpapasalamat tayo. Binabati natin si Demalyn Narce. Magandang gabi sa iyo, Demalyn. At kung nandyan din po si Marlo, ay magandang gabi po sa inyo dyan po sa Puray. Tayo po ngayon ay nasa Boracay Island po. Hindi po ako nagbabakasyon dito. No? Tsumempo lang po ako na dito po ang amin pong mid-year planning. Siyempre po, natapos na yung planning, siyempre mag-enjoy, mag-swimming, ganyan po, magkumain sa iba't ibang lugar, kasama po yun. Kaya tayo po ay nakapag-broadcast pa rin po dahil tayo po ay niloob ng Diyos na may malakas na internet. At bukas po, tayo po ay muli pong magpe-prayer meeting. Sister Emmy po yata muna ang bahala dahil sila Sister Irma at Sister Odi po ay may lakad. At loobin nawa ng Panginoon, ako po ay makasama po. Malakas naman din po yung internet dito. Kung may mga katanungan ho kayo, may panahon pa po tayo na sagutin po ito pong mga katanungan ninyo. Yan. Ito po, abot po dito. Hopefully po sana kung may tanong kayo, pwede nyo po akong i-reach out dito. Ayan. At patulad ng isa pong katanungan po na ito, ano po ang magiging pangalan ng Antikristo? Hindi pa po muna natin sasagutin yan. Kasi hindi pa naman natin talaga alam kung sino. Pero may mga palatandaan nga kaninang binigay dito sa pag-aaral natin.
at may mga posibilidad na po na nakikita natin sa mundo ngayon. Kaya yun po yung susunod natin kasi kung sasagutin natin yung tanong, ano pong pangalan, mahirap po yan. Hindi natin mapipinpoint. Pero pag-aaralan natin, sino kaya yung 666? Ano ang kahulugan nito? At ano ang maaaring katungkulan niya ngayon o magiging katungkulan niya sa mga susunod po na araw. Ayan. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na kahit na tayo po ay nasa malayo, alam ko po hindi niyo po kami nakakalimutang ipanalangin. Magandang gabi po kay Ate Emmy, kay Brother Greg po, kasama namin araw-araw sa panalangin. Thank you so much po. Magkita-kita tayo bukas po at ako po ay nakapasyal-pasyal na kanina. Bukas na lang po ako maliligo. At ako po ay magpe-prayer na po after nito at magpapahinga na po siguro dahil wala pa tayo po masyadong tulog. Maaga po yung atin pong alis kanina. Kaya miss na miss ko na po kayo. Ako po ay makakaabot naman po loobin ng Panginoon po sa atin pong 33rd anniversary sa June 15, 2025. At may mga presentation tayo. Nakuha na ni Crisel yung mga old pictures. Tignan nyo po yung mga sarili ninyo doon. Dahil magkakaroon po tayo ng audiovisual presentation. Nasa akin po bilang historiador po, no? History teacher at history professor po. Nasa akin po yung lahat ng mga lumang mga pictures po. Binigay ni Pastor Chito, binigay po ni Pastor Noli, ng mga kapatid po, ng mother ko, na pag-ipon-ipon ko po yon. Makikita nyo po yung kasaysayan ng Peace of Harvest. Pag nang tinitignan ko nga, natatawa po ako, ang papayat pa natin dati. Yung mga senior ngayon, sila yung tambourine dancers natin. Yung mga babies noong 1992, puro mga 30s na, wala na po sa kalendaryo sila. Ay, may mga asawa at mga anak na po. Ayan po, kaya huwag nyo pong kakalimutan. At muli ho, ang ating everybody's birthday po, huwag nyo pong kakalimutan po bilang pasasalamat dahil napakabuti ng Panginoon Diyos for 33 years na natili po ang Peace of Harvest Christian Ministry. Sige po, tayo po lahat ay dumako sa panghuling panalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat sa mahusay po na internet dito po sa Astoria Hotel sa Boracay Station 1 po. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasamahan ko po ng mga professors, ang mga boss ko po at gayon din naman po ang lahat po ng officials po ng aming kolehiyo. Salamat din sa mga nananalangin po at ligtas po kami nakapag-trabaho kanina at lalo tigit po sa lahat ng mga pagkain, sa transportation, sa lahat po ng provide nyo po sa amin, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Kaya hindi naman po, Panginoong Ama, i-bless mo rin po ang buong Peace of Harvest Christian Ministry na patuloy po na kasama namin sa mga Bible studies na ito. Purihin nawa ang iyong banal na pangalan po, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng blessings mo, sa lahat ng pagpapala po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kaya Panginoon, loobin niyo po magising po kami ng maaga bukas upang makapanalangin at ang lahat ng papuri, pagpapasalamat at pagdakila po ay pinagkakaloob namin sa inyo. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli po, magandang gabi po mula po dito sa Boracay. Sumaati nawa po ang pagpapala, ang kabutihan po, kaligtasan, at lalong karunungan, kaunawaan po ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, mahal na mahal ko po kayo. Magkita-kita po tayo this June 15, 2025 para po sa ika-33rd anniversary ng Feast of Harvest Christian Ministry. Happy anniversary po sa FOHCM at maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid. Purihin po natin ang